Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Harry Roque pinagtawanan ng kapwa abogado, wala na raw sa hwisyo ang kanyang mga pinagsasabi, at pati ang agrumento nito, tila hindi raw nag-aral ng abogasya. Tama po ba ang mga sinasabi nitong abogado laban dito kay Roque? Well, parang totoo nga mga kabunyog, dahil kung mapapanood po ninyo ang kanyang mga vlog, karamihan doon ay puro pang fake news at paninira sa gobyerno ngayon, tulad nitong bagong vlog niya. Hinggil dito sa mga nasawi doon sa pagsagasa sa mga Pilipino sa Vancouver, Canada. Dito nagpasegue pa ang loko na, wala na raw sa tamang pag-iisip ang taong gumawa nito, kaya mag-isip-isip raw ang bawat Pilipino. Dahil wala na raw sa tamang pag-iisip si PBBM. Saad po ito ni Roque sa kanyang vlog? Wow, grabe Roque, ano naman ang kinalaman ni PBBM doon sa mga nasawi sa Vancouver? Makabatikos lang naghanap ka pa talaga ng topic. Yan po mga kabunyog ang isa sa mga halimbawa na wala na sa tamang hwisyo ang mga pinagsasabi nitong si Roque. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin itong mga pinagsasabi ni Roque. So malungkot na balita po ito, no? Siyam, at least ang namatay at hindi pa nalalaman kung ilan ang sugatan kasi po ang ginamit ay isang SUV. May ganitong pangyayari din po kailan lang dyan sa New Orleans, no? Pero ito po talaga SUV ang ginamit at saka nako Volvo pa. So malakas po ang power niyan kaya naman hindi ako nagtataka na napakadaming sugatan. So malalaman po natin kung anong motibo talaga nung asyano rin na umararo sa crowd. At sana po kami po nagbibigay ng aming pakikiramay sa pamilya ng siyam na namatayan at sana po wala nang madadagdag pang mga masasawi dahil dito sa pangyayaring ito. So dumadami po talaga ang hate crimes laban sa mga Pilipino at ito po talaga targeted ng Pilipino kasi it's a Filipino festival, no? Lapu-Lapu Festival. So nagdadasal po kami sa mga naging biktima, pinagdarasal po namin ng mga naging biktima, ang kanilang mga naiwang pamilya at syempre pinagdadasal namin ang katarungan. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli po, kami po ay nakikiramay dun sa at least siyam na pumanaw na dahil po dyan sa insidente sa Vancouver. Sana po ay mabigyan sila ng mabilis na katarungan at dun sa iba pang nasugatan at pinagdadasal namin na hindi pa po madadagdagan ang hanay ng mga nasawi dahil dyan sa karuma-duma na insidente sa Vancouver. At hindi po talaga natin maintindihan bakit nangyari itong bagay neto. Ang sinasabi lang ng news reports ay wala sa tamang pag-iisip, no? Kaya nga po, yan po talaga ang mga nangyayari kapag mayroong mga wala sa tamang pag-iisip. Kaya nga po ulitin ko panawagan po sa ating taong bayan, siguraduhin natin ng ating presidente ay nasa tamang pag-iisip dahil kung hindi, talaga pong lahat naman tayo ay lulubog bilang isang bansa at siguradong hindi natin mabibigyan ng lunas ang napakadaming nating mga problema. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Harry Roque. Well, tila ikaw ang wala sa pag-iisip, may pasigway-sigway ka pang nalalaman dyan. Dito sa mga banat mo ngayon. Pinagtatawanan ka tuloy. Ito mga kabunyog, panoorin na po natin itong naging agrumento ni Roque na kung saan pinagtawanan siya ng isang abogado. So, ang additional remedy po dyan is against Netherlands din kasi hindi naman po estado ang ICC na kabahagi ng yung tinatawag nating Covenant on Civil and Political Rights. It is Netherlands. At dahil siya nakakulong sa isang preso na Dutch, ang Netherlands ang mayroong responsibilidad kung mapapatunayan natin na talagang kidnapping yung pamamaraan kung paano siya nakuha. No? Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga-Netherlands, itago natin siya sa pangalang, gusto mo ba magpakilala? Dulce. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan dun sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si
Tatay Digong ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas neto dahil kung may ganyan talaga, pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it violates yung equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Eh bakit ang Dutch na 80 anyos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? Okay. Ang pag-uusapan natin sa puntong ito, kung napapansin niyo po, kung napapanood niyo po yung mga videos itong si Harry Roque, na nandyan po sa the Netherlands yata as far as we know, at nag-apply ng political asylum, may marami siyang kuda, no? Isa po sa mga videos na pinalabas siya recently, ine-explore daw niya yung possibility na mapalaya itong si Rodrigo Duterte by invoking provisions na nakasaad po dito sa European Convention on Human Rights and of course yung sa Covenant on Civil and Political Rights, no? Medyo, hindi ko muna pag-uusapan yung hypocrisy ni Harry Roque sa pagbanggit itong mga human rights instruments na ito. Pero, ang kine-claim niya rin sa isang video niya, meron daw batas sa the Netherlands sa pag 80 years old na yung isang tao, hindi na daw dapat nakakulong. Bakit nakakulong pa raw si Rodrigo Duterte? So, dapat daw, palayain na. Yun ang ine-explore niya, no? Magkukonsult daw siya sa mga Dutch human rights lawyers at baka raw na-violate yung karapatan ni Duterte under the so-called principle of equal protection of the laws. Okay? Okay, nilatag ko yung sinabi ni, basically that's a summary of the claim of Harry Roque, no, sa isang video niya. How tenable or feasible ba itong ine-explore niyang legal avenues to secure the release of Rodrigo Duterte? Well, ako, to be honest, and gusto ko lang sabihin ito, no? Minsan natatawa na ako sa mga legal arguments ni Harry Roque. It reeks of desperation, and malinaw na hindi na ang audience niya ay legal community, bagkus gumagawa na lang siya ng show, no, doon sa mga ibang followers siguro at nagbibigay ng mga legal gymnastics na talaga namang sa aming sa members ng legal community talagang katawa-tawa na yung mga arguments niya, no? Pero kaya siguro sinabi niya i-explore niya yung possibility, no? Pero sabi ko nga doon sa last episode, how much has he bartered his integrity and his supposed knowledge in international law for him to go this low? Kasi alam niya naman talaga na hindi posible yung legal arguments na kanyang binibigay, no? Sabi nga dati, human rights lawyer siya dati. Ngayon, siya na yung main defender ng somebody who is accused of the most atrocious crime in the world, crimes against humanity, no? And this is coming from, gusto ko rin i-reiterate, this is coming from the same Harry Roque na sinabihan siya ng sarili niyang alma mater ng UP Diliman Executive Committee. And I quote, hindi po nanggaling sa akin to, he has a very poor track record of promoting, defending, and fulfilling human rights and the rule of law. Nanggaling po yan sa UP Diliman Executive Committee, ang sarili niyang alma mater. Having said that, balik tayo dun sa question mo, gaano ba ka-possible itong track na sinasabi ni Attorney Harry Roque? No, medyo katatawanan. Why? Because alam mo, pag sinabi mong equal protection clause, violation of equal protection clause, kailangan mo munang i-argue na similarly situated. Yung isang European na nakasuhan ng isang European court or ng isang European country at si President Rodrigo Duterte. Paano mangyayari yon? Paano sila similarly situated? Yung kaso naman ni Rodrigo Duterte, hindi pending sa isang European country or sa isang European court, bagkus ito ay pending sa isang international court that is outside the jurisdiction of the European Court, no, na being cited by Harry Roque. So medyo malabo, no, medyo malabo na yung European Court of Human Rights will intervene in the ICC. To begin with, hindi subject ng review ng European Court of Human Rights yung decisions ng ICC. Second, hindi rin naman member ang ICC sa European Court of Human Rights. Ang meron lang kayang mag-exercise ng jurisdiction ng European Court of Human Rights are towards its member countries. Now, even if the ICC is in the Netherlands, it is not a member of the European Court of Human Rights. And even the Netherlands itself is powerless towards the decisions of the ICC. Why? Because governed yung relationship nila noong ICC HQ agreement between the Netherlands and
the ICC at sinabi doon na ang there's operational and judicial independence ng ICC, and it is free from any control from the government of Netherlands. So in terms of jurisdiction, hindi posible. In terms of yung logic ng Equal Protection Clause, hindi rin naman sila similarly situated. So napakalabo at napakalayo. Gusto ko lang rin sabihin na nakakatawa na sinasabi ni Harry Roque na bakit natin tin-turn over ang ating soberanya sa ICC. Pero ngayon, ang sinasabi niya, he is calling on a foreign court to intervene in the case of Rodrigo Duterte. Akala ko ba dapat pagdating sa mga kaso ng Pilipino, hindi nakikialam yung mga foreign court? Bakit all of a sudden makikipag-usap siya sa mga Dutch lawyers to seek the intervention of the European Court of Human Rights, which has no jurisdiction to begin with over the Philippines, its citizenry, and the ICC? Medyo ridiculous, no? Kaya parang hindi mo na alam kung saan nanggagaling. Sinabi na nga mismo rin ng pamilya Duterte na ayaw siya kuning abogado dito sa ICC. Bakit nag-aabogaduhan pa siya para sa Duterte? And even the Duterte family didn't like him to be part of their defense team. So it's a little bit ridiculous. And yung argument na yun talaga cannot hold water and will not fly in any forum or towards anyone who's learned in international law. Medyo ang hirap kasi na argument niya na ang layo talaga, ang layo in terms of jurisdiction, in terms of jurisdiction over the person, over the subject matter, yung miyembro, di ba, even yung legal possibility ba of seeking relief, talagang ang layo, hindi pwede mangyari yung arguments niya. So, anong ibig sabihin nito? Tingin ko naman alam niya naman yun, no? Kasi nag-graduate naman yan sa Michigan, international law advocate naman yan before, no? So alam niya naman yun, no? Eh di, anong ibig sabihin? Bakit niya pa rin pinagsasabi itong mga medyo nakakahiyang arguments na to? Hindi niya audience ang mga lawyers. Hindi niya audience ang mga academics. Ang sinusubukan niyang utuin, yung mga taong rabbit follower siguro, or binibigyan niya siguro ng at least false hope. Di ba medyo nakakahiya na binibigyan mo ng false hope even yung mga rabid follower. False hope na ang binibigay mo imbis na totoong hope, no? Kung gusto niya ng totoong hope, sinasabi nga niya, di ba, very strong naman yung justice system ng Pilipinas. Bakit kailangan mo dalhin sa ICC? Baka dito siya mag-abogado sa Pilipinas at bumalik siya, di ba? At dito siya mag-seek ng relief. Sabi niya naman the justice system in the Philippines is working. There is no need for the ICC. Di harapin niya yung mga kaso niya dito. To begin with, bilib naman siya sa justice system ng Pilipinas na it will work whatever happens. So come back, Harry Roque, and harapin mo yung mga kaso mo dito. Marami sa mga sinasabi niya bumabalik sa kanya, even before, no? Bakit tayo niya harapin yung mga reklamo dito laban sa kanya? Anyway, so ibig sabihin, hindi pwede mag-intervene itong European Court of Human Rights dahil ang mero eksklusibong jurisdiction kay Duterte sa ngayon ay yung ICC, tama? Ang ICC at ang ICC hindi under ng European Commission of Human Rights. Kasi the way the international law works, di ba, magiging binding yan sa'yo through a treaty. In other words, dapat, dahil nga sovereign tayo di ba, may soberanya yung bansa, dapat yung bansa is mag-opt-in, mag-agree. To begin with, yung ICC, hindi bansa. At wala siyang agreement whatsoever with this European Court of Human Rights na nagsasabing pwede mong i-control yung mga processes ko. So, walang jurisdiction, number one. Operationally, hindi rin posible. Number two, and even the argument itself. So, doon sa jurisdiction, labas tayong jurisdiction, yung argument mismo tayo ng Equal Protection Clause. Diba? Hindi sila similarly situated. Yung mga 70, yung mga 80 years old doon, ibang hinaharap na kaso at hindi before the ICC, hindi sila similarly situated. So, ang Equal Protection Clause is dapat the same ang treatment mo if you are equally situated or similarly situated. Hindi ka naman similarly situated yung kaso ni Rodrigo Duterte. Lahat ng, di ba, in fact, yung mga tinatry ng ICC, nandoon sa ICC. So, similarly situated siya kahit na ano pang edad, kahit na ano pang status mo, kahit na head of state ka pa, ang similarly situated si Rodrigo Duterte, lahat ng trinay ni ICC na nakakuha sila ng jurisdiction. So, the Equal Protection Clause argument itself, substantively, cannot be invoked because there is no violation because they are not similarly situated. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi ni Attorney Dino De Leon kay Harry Roque. Ano po sa tingin ninyo? Alam ba talaga ni Roque ang kanyang pinagsasabi?
Or ginagawa lang niyang mangmang ang kanyang mga taga-sunod para paniwalain sila sa kanyang mga kasinungalingan? Well, ang bottom line nito, hari talaga ng fake news itong si Roque. Gagawin nito ang lahat kahit yung reputasyon nito isusugal makahatid lang ng maling balita para maipagtanggol lang ang mga Duterte. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.